pupunta rito. Ilan pa nga sa kanila, pinili na rin ang manirahan dito. Patunay na it's more fun na nga in the Philippines. Pero magiging masaya pa rin kaya sila kung isang aberya ang magaganap sa kanilang pamamasyal dito? Hanap nyo ba ay malamig na klima na pangontra ngayong tag-init? Pasyal na sa tinaguriang summer capital of the Philippines, ang Baguio. Kaliwat kanan ang makikitang turista rito at marami sa kanila mula pa raw sa Korea. Hello. 바기오 시티에 오신 거 환영해요. 안녕. 바기오가 정말로 좋습니다. Sa ngayon, mahigit 10,000 Koreano raw ay residente na sa Baguio. At tuwing summer, umaabot daw sa 4,000 pa ang dumarayo rito para mamasyal. Gaya ng grupong ito, excited daw sila dahil first time nila sa Baguio. Pero ang pasyalan ay mauwi sa aberya. Ang isa sa kanila ay bigla na lang nawala. Pero wag pong mabahala dahil bahagi po ito ng isang eksperimento ng Wish Ko Lang. Naging misyon na po namin na patunayan na marami pa ang may ginintoang puso. Isang good Samaritan ng modernong panahon na handang tumulong sa isang estrangherong nangangailangan. Bilang paghahanda, maghanap kami ng grupo ng mga Koreano na makikiisa sa aming layunin. Mahalaga na magampanan nila ng maayos para maging kapanipaniwala ang mangyayaring eksena. 전날 밤에 제가 무슨 옷을 입을지 준비를 해놓고 운동화도 따로 준비해놓고 제 룸메이트랑 연습을 해봤어요. Ang 25 taong gulang na si Ju Yong Ha o Cherry ang magiging kakuntsaba namin. Dahil hindi pa siya bihasa sa salitang Ingles, masusing paliwanagan ang kailangan. Kailangan ding ibahin ng konti ang kanyang ayos. Nang handa na ang lahat, hudyat na rin para isagawa ang aming misyon. Ang maghanap ng mabuting Samaritano sa Baguio. Nahiwalay daw si Cherry sa kanyang mga kaibigang namamasyal. Mahigit 1 araw na siyang nawawala. Wala rin siyang pera. At bakit sa lahat pa ng oras, ngayon pa nawala ng baterya ang kanyang cellphone? Patuloy siya sa paglalakad. Umaasa na makikita ang mga kaibigan niya. Pero kahit mukha siyang balisa, walang pumapansin sa kanya. Sa mga ganitong pagkakataon, mas lalong nararamdaman niya ang pagod at gutom. Pero kailangan niyang tulungan ang sarili para mabago ang kanyang sitwasyon. Pero kahit hirap makipag-usap, sinubukan niyang manghiram ng telepono sa mga nakakasalubong niya. Ngunit mahirap nga naman magtiwala sa isang hindi kakilala kaya madalas bigo si Cherry. 제가 영어를 못하기 때문에 한국말로만 꼭 호의를 요청했어야 되는데 그들은 그걸 이해를 못하니까 계속 나한테 길을 잃었냐, 친구를 잃었냐, 뭘 원하냐라고 물어보는데 나는 영어를 할 줄 모르니까 그게 너무 힘들었다. Habang ang mga kaibigan niya, patuloy ang pamimigay ng mga flyer upang ipabatid ang pagkawala niya. Iba't ibang reaksyon ang natanggap ng barkada. May ilang nagpakita ng pagkabahala at ang iba na may naging tugon ay biro at pangungutya. Ikala ko, Baka hindi, nakipagtanan. mga Koreano naman kasi may mga kasamang Pilipino eh. Baka nakipagtanan sa mga choto. Ano ba yan? Baka nasa inuman lang to. Tulog pa sa inuman to. Hangover. Si Cherry, umaasa na may papansin na sa kanya. May 2 babae na naunawaan na kailangan niya ng tulog. Hello, your friend is in the right part. Right part. You know the horseback riding? You come over and fetch her. Okay, how long? Okay, better come over because we'll be late. Okay. I'll come and fetch you. Okay? Ang akala ng aming grupo, sila na ang hinahanap naming Good Samaritan. Pero matapos nilang bigyan si Cherry ng pera pambili ng tubig, siya'y kanilang pinagtawanan at pinasaringan.
Wala siyang pera, wala siyang load, wala siyang brother. Ay, tanga-tang, nawawala ka na, tanga-tang. Humahapon na. Sa mas maraming tao na nagtungo si Cherry. Dahil sa ipinakalat na mga flyer, may mga nakapansin na kamukha niya ang sinasabing nawawalang tao sa papel. 친구를 찾고 있는데 You speak English? 전화도 안 돼. 알로ባት. Hindi kasama niya siya. Pero hanggang usyoso lang ang iba at umaalis na rin kaagad. Ano daw po? 여기 어딘지 몰라요. Isa pang babae ang pumukaw sa aming atensyon. Yeah, I found your friend. Ah, my friend. Where you are? Burnham Park. Can you look for the restaurant? Where are you exactly? Look for the red book. Please stay with her and don't move anywhere. You come in here, okay? We'll wait for you. Wait 5 minutes like this. 5 minutes. You wait 5 minutes. Hindi nilubayan ng babae ang nawawalang Koreana. Tila nababahala siya kung sakaling hindi siya matagpuan ng kanyang mga kaibigan. Naisipan pa niyang bigyan ng makakain ang pagod na dayuhan. Wait, you eat. Kain ka tapos kakain siya. Gusto mo ikaw? Pilit uli niyang tinawagan ang number na nasa papel. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na rin sa wakas ang mga kaibigan ni Cherry. 안 다쳤나? Isang tagpo na magiging imposible sana kung hindi dahil sa babaeng nagmalasakit ng kanyang panahon. Kumbinsido kami na siya na nga ang hinahanap naming Good Samaritan. 그 마음속으로는 아 이게 촬영인데라고 생각해서 좀 미안했지만 되게 순수한 마음으로 도와주려고 한 거에 대해서 좀 신기했어요. Sa sikat na Burnham Park ng Baguio, nakahanap ng isang Good Samaritan ng aming kakutsyabang Koreana. Ang park din na ito ay tila pangalawang tahanan na rin pala ng babaeng tumulong sa kanya, si Jel. Siguro nung nag-start ako, naalala ko, mga ganito pa lang ako kaliit. Naglalaro-laro ako dito. Iba pa yung tsura ng Burnham noon eh. Tapos yung father ko nag-start siya as photographer. Hanggang sa sunerte naman, nung kinasal sila ng mom ko, ng stepmom ko ngayon, nagkaroon na kami ng boating concession. Nag-start na rin. Struggle din naman kahit papaano kasi hindi naman bigla ang ganito karami yung boat eh. Nag-start kami siguro 4 or 5 boats. Tapos hanggang sa eventually, naging isang buong pwesto na siya. Sanay na si Jel sa pagdagsa ng mga turista rito sa Baguio. Sa katunayan, enjoy naman daw siya sa sideline niyang ito sa negosyo ng kanyang mga magulang. Usually pag peak season or kapag panagbenga, festival, ganun, iba't ibang klase ng tao nagpupunta rito. May foreigners from Visayas, Mindanao, tapos iba't ibang level tsaka klase rin ng tao. Here she is, you talk to her. Ibinida na nga niya sa amin ang naging kalagayan ng Koreanang kanyang natagpuan dito. For example, kahapon yung nawawalang girl, hindi talaga siya marunong magsalita ng English daw. Tapos, kailangan mo na lang tignan yung sign language niya kung ano yung nire-relate niya sa'yo. Earlier kasi nun, nag-con siya eh. May mga nagbigay ng flyers ng nawawalang girl na Korean. Tapos after nun, after a few hours, dumating yung mga boys namin, sabi nila, may parang kamukha niya yung nasa picture na binigay. So nung tinignan namin, siya nga yun. Kaso nga lang, hindi siya makakommunicate kasi hindi siya makapagsalita ng English. So, nawalan ng battery yung phone niya, na low bat. Tapos, hindi siya makatawag or makatext sa mga kasama niya.
Hanggang sa tinawagan namin yung number ng kasama niya, na Korean din. Ayun, nakaka-communicate ng English. So, dinescribe namin kung nasan siya, nasa Buboy's Boat Rental. Tapos, malapit sa may entrance sa may Burnham Park. Tapat ng Ganza Restaurant. Sabi niya, in 5 minutes, hahanapin niya daw kami. Nung nagkita sila, parang nakakagaan din ang loob na nakita mo na okay na yung paparating lang kayo na nakikita mong maluha-luha na hindi niya alam kung wala siyang kakilala. Iniisip ko kung walang darating doon sa girl kanina, tatawagan ko sana yung ibang kaibigan ko na may mga kakilalang Koreans para may makausap siya. Pero hindi lang ang sideline sa boat rental ang pinagkakaabalahan ni Jel. Nagtatrabaho rin siya sa isang call center dito sa Baguio. Parang may anak na rin ako, kailangan din naming ensure na yung future din, pag nag-umpisa na siyang mag-aral, mapapag-aral mo naman ng maayos. Hindi naman everyday din na kumikita ang Burnham Park. So, kapag ganitong peak season, oo, may malakas ang kita. Pero paano kapag tag-ulan? Kailangan din namin ng everyday job na magsusupport ng needs namin. Give us a stage. Ito. Yeah. Kahit madalang silang magkitang mag-asawa, alam nila na lahat ng kanilang pagsisikap sa pagtatrabaho ay nakalaan para magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang anak. Kasi yun lang din yung talagang hindi mo makukuha sa kanya. Hindi makukuha ng kahit na sino. Pag pinamanahan mo siguro, malamang nagpayaman kami, for example, minanay niya yung pera. Kahit sino pwedeng kunin niya. Yung education, yung matuto siya ng tama, yun hindi makukuha ng kahit na sino sa kanya. Wish ko lang. Day off ngayon ni Jel, kaya sila namang mag-ina ang namasyal dito sa Botanical Garden. Nagkataon din na nandito sina Cherry. There, very good. Maya-maya, Do you remember me? Yeah. Yeah, 2 days ago you helped me. Yeah, I do. Yes, and you called the Ted. Remember? Me? Yeah, you're the one I spoke to. Yes. Oh, I appreciate your favor. Yes, You saved thank my you. friends. Thank you so much. You found my friend, best friend. But we will leave tonight. Yes. We will go back Korea. Oh, can I give you something? nako, pinabubukas ni na Cherry ang pamosong barrelman ng Baguio kay Jel. I know this. Surprise! Really? Yes, really. You're in wish ko lang. Seriously? You know? You know this? Yeah, I You know know. Wish Ko Lang program? I do. Dahil sa mainit na pagtanggap mo sa kanila, may souvenir pang pahabol ang ating mga kaibigan sa Mabuting Samaritano. It's daughter's present. There's for... Ay! Wow! Mami ko ang Good Samaritan ng Baguio. Wow! Me too. Ako ang Good Samaritan ng Baguio. At bilang pagkilala sa iyong kabutihan, para kay Jel din ang bulol na ito. Isang pagkilala para kay Jel Stephanie Timango, ang Good Samaritan ng Wish Ko Lang. Wala, nagulat lang ako. May recognition ng mga ginagawang ganun, pero hindi naman kami ng recognition. Siguro mas okay na good example na lang sa mga darating pang turista dito sa Baguio na hindi lang government agencies tulad ng tourism office siguro ang magmamagandang loob sa mga turista. Kami din na taga rito mismo sa Baguio. Niyaya agad ni na Cherry at Ted na sumama muna ang mag-ina sa kanila. Sa Korean restaurant na ito, niyaya ng bibong barkada ang ating bida. Bilang pasasalamat sa kanyang kabutihang loob, tila winelcome din nila at ibinahagi kay Jel ang ilang aspeto ng kanilang kultura. Tinuruan din nila si Jel ng ilang salitang Koreano. Thank you. It's 감사합니다. 감사합니다. I'm hungry. 배고파. 배고파. I'm hungry. 배고파.
Hungry na ba kamo? Siyempre, Korean food ang hinanda ngayong hapon para sa kanila. Get a small leaf. May espesyal na sulat ng pasasalamat si Cherry para kay Jel. I appreciate your kindness. When I was appointed the mission, I didn't expect your and their favor. I thought that people will ignore me because I look like beggar. But you gave a hand first. Thank you for your favor from Cherry. I helped you because I was... No, you don't look like a beggar. You're pretty. No. Yeah. And it was already late. I was worried that some bad guy might have gotten into you. So instead of thinking differently, it was better to help you instead. Dahil batid namin ang paghahanda mo para sa kinabukasan ng iyong munting anghel, tanggapin mo sana, Jel, ang munting pabuyang ito para sa kanya. For Monique. Inside. Ah! Thank you! I did not expect this when I helped you. Of course, I didn't expect your favor. But it's helpful also. Yeah. It's for her. Well, everything we do is for her. Siguro nga sabi nila, usually ang karma is mabilis ang sampal ng karma. At least may nakikita natin yung mga, ito, parang good karma din. Thank you. Happy? Happy. Ang pagtulong ni Jel sa Koreanang nawawala ay patunay na may mabubuting tao na handang umalalay sa nangangailangan. Halimbawa rin siya ng mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa mga banyagang turista. At higit pa rito, ang mga pagkakataong gaya nito ay maaring maging paraan din para makakilala ng mga bagong kaibigan. Hello. Wish ko